I was not myself after the wedding ceremony. Everyone around us is so happy about this civil wedding. Akala nila true love? Akala nila young love at mapusok kami. Pero hindi. Ito ang katotohanan. Thus marriage is Joselito's revenge. He plans to make me suffer forever. I felt like I was a living zombie. Hindi ko na tuloy alam kung paano gigising bukas dahil doon. Dito ang magiging kwarto niyo ni Joselito ngayon. This used to be Joselito's room pero inayos ko para maging comfortable ka. Sabi ni tita sa akin, Joselito's mom, Tita Milania, she was a kind person, di mo akalaing nanay siya ni Joselito. There are times that she was out of mood or depressed, but most of the time, she tries to be productive and check up on me. She smiled at me and looked at my tummy. Ilang buwan na ulit ang tiyan mo, she asked me. 7 months na rin po, sagot ko sa kanya and I smiled. She is the one who makes me comfortable. Mabait naman sila ni Tito sa akin kahit na nahahalata nilang di ako masaya sa mga nangyayari ngayon. Medyo awkward nga lang pagdating sa papa ni Joselito, dahil nasa nangyari dati sa amin kahit kasi di natuloy yun. Hindi naman maitatanggi na yun ang bumago ng mga buhay namin, pero humingi na siya ng tawad tungkol doon at pinatawad ko naman siya. Parehas kasi naming gusto na mag-focus na lang sa magiging pamilya namin ng anak niya. Tuluyan kong inilapag ang gamit ko sa kwarto at inikat ang mga mata ko sa magandang kwarto. Hindi man ganito kaganda yung kwarto namin ni Wilfredo pero masaya kaming dalawa. Joselito, nandito ka na rin pala. Lumingon ako at nakita siya na papasok na sa kwarto. Nawalan ako lalo ng mood nang makita ko siya. Ikaw na ang bahala kay Florencia dito sa bahay ha. Make her feel that this house can be her home too. Paalaala ni Tita Milania sa kanya. Of course, she's my wife, sagot naman ni Joselito at tuluyan nang umalis si Tita Milania sa kwarto. Umupo naman ako sa kama at saka sinimulang alisin ang gamit ko sa bag. Finally, we're married. Ngayon, nai-imagine ko na how happy our family will be. Joselito broke the ice between us. Binasag niya ang yelo sa pinakasarkastikong paraan na magagawa niya. Happy family kung saan ikaw lang ang masaya, sagot ko sa kanya. Exactly, do you know how exciting that was? He asked me back pero dined ko siya at itinuon ang atensyon ko sa mga gamit. Naging dahilan yun for him to grab my hand and force me to look at him. Ano ba? Sigaw ko sa kanya. Masanay ka na, kasi sa ganito ko sisimulan ang happy family natin, sabi niya sa akin. Masakit na ang wrists ko at halos maiyak na ako. Kahit na kailan di ako pinagbuhatan ng kamay ni Wilfredo. Joselito, nasasaktan ako, daing ko sa kanya. So what? He asked me back at sa kanya ako binitawan. Hinawakan ko ang wrists ko dahil sa sakit noon. Wilfredo never dared to hurt me, sambat ko sa kanya. But I'm not Wilfredo, and I will never become like him. I am your new nightmare, Florencia, and that nightmare is your husband. It's me, sagot niya sa akin at saka siya tumayo at lalabas na sana, pero binalik niya ang tingin niya sa akin na para bang may nakalimutan siyang ipaalala sa akin. Oh, and one thing, kung gusto mo ng maayos na simula habang dinadala mo yung anak natin, don't do anything against my will, saad niya sa akin at tuluyan na siyang umalis. Napaupo na lang ako at saka bamantong hininga. Lahat ng gusto ko dapat sundin mo, he added. Hindi ako pinapayagan na lumabas ng bahay ni Joselito. Sa totoo niya nabubulok na ako dito sa bahay nila. Ayoko rin naman na pumunta ako sa bahay namin kasi alam kong may inis lang ako. I miss Wilfredo. Sinusubukan ko siyang i-contact through Yahoo Messenger pero walang sagot. His number was disconnected like he really did forget about me. Pero siya lang ang makakapagpagaan ng pakiramdam ko. Naisip ko baka nagtatampo si Wilfredo. Ako rin naman nagtatampo sa kanya. He never dared to come back at naiinis ako dahil doon pero mahal ko siya. Alam kong nahihirapan rin si Wilfredo but I really need him. He can provide the love that I need. He was what I want. Yun ang alam ko, siya yung taong mahal ko. Napasigaw ako nang biglaan akong niyakap ni Joselito at hinalikan sa leeg. Ano ba Joselito? Angal ko sa kanya. Hindi ba asawa kita? He asked me. So, ano ngayon kung asawa mo ako? I asked him. Come on, nakatambay ka na nga lang dito sa bahay tapos di mo pa provide ang needs ko. How boring, sagot niya sa akin at muli niya akong hinalikan sa lobby ko. Ano ba Joselito? Ayoko nga, pilit kong tanggi sa kanya pero di siya agad tumigil.
Nakakatawa ka Florencia, sabi niya sa akin at muling pinilit ang kanyang gustong gawin sa akin pero pumalag ako. Joselito, ayoko talagang gawin, please wag mo namang ipilit, buntis ako ngayon, nagmamakaawang pakiusap ko sa kanya. Noong nagsasama kami ni Wilfredo ay hindi niya ako ginalaw, nirerespeto niya ako at ang pagbubuntis ko para di ako masaktan. Tapos ngayon, nagmamakaawa ka habang kanina you're like a brave, sabi niya sa akin at gumuhit ang nakakatakot niyang ngiti. Naiyak na ako dahil doon. Sash, wag kang umiyak, baka akalain nilang inaaway kita, sabi niya sa akin at hinaplos niya ang mukha ko. We're just having fun, dagdag pa niya at tinanggal niya ang butones ng pantulog kong damit. Huwag, please, Joselito huwag, sabi ko sa kanya at pinigilan ko ang kamay niya sa nais nitong gawin, natatakot pa rin ako. Ever since that day happened, my knees are starting to shake and tremble whenever I see him or he's near me. Sa totoo nga niyan, being with him right now is nerve-wracking. Yung ginagawa niya ngayon sa akin, sobrang takot ang nararamdaman ko. Sash, you're gonna like it, you like what we did before, you're gonna like this even more, sabi niya sa akin at hinalikan na niya ang aking leeg, doon nagawa niya ang gusto niya. Wala na lang akong nagawa kundi ang isipin na panaginip lang ang lahat. 3 katok ang muling nagpa-atras sa akin, pakiramdam ko may papasok na halimaw sa tuwing may kakatok sa pinto. At ang mahirap pa nito, hindi ko pwedeng hindi pagbuksan yun, dahil ang halimaw na yun ay ang asawa ko. Napaatras ako sa kama nang madinig ko ang katok sa pintuan. Florencia, hiha, pwede bang pumasok? Nadinig ko ang malambing na boses ni Tita Milania sa pintuan, kasunod noon ay ang pagbukas nito. Anong nangyari sa'yo? Nag-aalalang tanong niya sa akin at agad siyang lumapit, kitang-kita ko ang worry niya sa akin. Tita, si Joselito po, sumbong ko sa kanya at agad akong umiyak ng malakas. Sabihin mo sa akin, hindi talaga kayo nagmamahalan ng anak ko, di ba? Tanong niya sa akin. Umiling ako sa kanya dahil yun ang totoo. Tita, lahat ng tedi naman totoo eh. Gusto lang niya akong gantihan. Tita, hindi ko na kaya. Gusto ko nang umalis dito. Please, paalisin mo lang ako. Papuntahin mo na lang ako kay Wilfredo, please. Pagmamakaawa ko sa kanya. Pero Florencia, buntis ka at di ka pwedeng basta-basta umalis na lang dahil baka masaktan ka. Alam mo namang komplikado ang pagbubuntis mo, di ba? Tanong niya sa akin. Pero tita, mamamatay naman ako dito kasama si Joselito. Hindi ko po talaga kaya na makasama siya. Daing ko sa kanya at muli akong umiyak sa kanya. Hahayaan ko naman po kayong makita ang anak namin. Maaari mong kunin ang sanggol na ito kung gusto mo. Ayoko lang makasama si Joselito. Please, nakikiusap ako sa'yo. Naiiyak kong sabi. Kakausapin ko ang anak ko, Florencia. Sasabihin ko sa kanya na maling pagmalupitan ka at gawin ang mga bagay na ayaw mo ha? Huwag ka lang umalis. Kailangan ka ng anak ko. Kayo nang magiging anak niya. Kailangan niya kayo, sabi niya sa akin. Hindi niya tayo kailangan tita. He only needs to have his revenge on us. Sagot ko naman sa kanya. Talaga bang gusto mong balikan yung Joselito na yun at iwanan ang anak ko? Tanong niya sa akin. Determinadong tango ang sinagot ko sa kanya. Ayoko nang masaktan ulit ni Joselito, sabi ko sa kanya. Yumuko siya sa saglit at saka siya bumantong hininga. Mag-ayos ka na, hahanapin natin yung Wilfredo na yun at kung mapagdesisyonan mo na umalis muli kasama siya, hindi kita pipigilan, sabi niya sa akin. Salamat po, tita, sagot ko sa kanya at saka ko siya niyakap ng mahigpit. Matapos kong mag-ayos at magbihis agad kaming umalis ni tita, nabanggit ko sa kanya na nadinig ko ng pinag-uusapan na wala na si Wilfredo sa Pilipinas, pero kakausapin ko ang mama niya para ibigay ang contact number ni Wilfredo sa akin, sana nga chismis lang iyon at andito pa si Wilfredo sa Pilipinas. Narating namin ang harap ng bahay nila Wilfredo, di ito kalakihan pero halatang may kayaang nakatira. Wilfredo, tawag ko sa harap ng gate, nasa likod ko naman si Tita Milania na nakabantay sa akin at nakaalalay, nag-aalala siya sa sitwasyon ko dahil sensitibo nga ang pagbubuntis ko. Ma'am, umalis na daw po kayo, sabi ni Ma'am Violeta, sagot ng gwardya sa akin. Hindi naman ako manggugulo, gusto ko lang malaman kung andyan ba si Wilfredo, kung wala siya pwede bang mahingi yung number niya sa Japan, kailangan ko kasi talaga siyang makausap, sabi ko sa gwardiya. Umalis na lang po kayo ma'am, sagot niya sa akin at pinapaatras niya ako.
No, let her talk to that Violeta. Maawa naman siya sa bata, buntis na nga tapos pumunta pa dito para lang makausap yung hinahanap niya. Sabi ni Tita Milania at siya na ang nakipag-usap sa gwardiya na yun pero tumanggi pa rin ito ulit. Anong gulo ito? Nadinig ko ang boses ni Tita Violeta na papalapit sa amin. Hopes filled up my heart. I still have my chance to contact Wilfredo through her. Di ba pinasabi kong umalis ka na? Mataray niyang tanong sa akin. Tita, pwede ko po bang makausap si Wilfredo? Tanong ko sa kanya. Wala na ang anak ko dito, umalis na siya, mataray niyang sagot sa akin. Tita, baka naman may number niya kayo, pwede ko po bang makuha para matawagan man lang? I asked her again. Wala na kayong dahilan pa para mag-usap ng anak ko, I made him leave the country para di na niya makasama ang isang katulad mo, sagot niya sa akin. And you know what? Pumayag siya kasi he realized that you are nothing, but a slut who wanted to have everything that he had, sagot niya sa akin. Tita please, sagot ko sa kanya pero wala matigas na ito at di talaga pumayag. Nakiusap pa ako ng ilang beses, pero wala talaga siyang balak na pumayag sa gusto ko. Natigil lang ako sa pakikiusap sa kanya when I saw a familiar silhouette coming towards us. Mom, who's there? Nakita ko si Wilfredo na papalapit na sa mama niya. He stopped when he saw me but he looked at me strangely. Pumasok ka na sa loob Wilfredo, I can handle this, sabi ng mama niya sa kanya pero umiling siya. Wilfredo, tawag ko sa kanya, hopes climb up my system when I saw him, automatiko akong napangiti, Wilfredo, I breathed out. Hindi mo pwedeng makita ang anak ko, Tita Violeta screamed in my face pero di ko yun pinansin, Wilfredo, take me away from here. I said but his face remained stoic. Pumasok ka na sa loob, hindi mama, ako na ang bahala dito, I'll talk to her. Pumasok na kayo sa loob, sabi naman ni Wilfredo at agad siyang lumapit sa akin. Hinintay niyang muling pumasok si Tita Violeta bago tuluyang ituon ang buong atensyon niya sa akin. Ano pang ginagawa mo dito? He asked me pero yakap ang sinalubong kong sagot sa tanong niya. I just miss him so much. Balikan mo na ako please. Takot na ako, iyon ang pakiusap ko sa kanya. Pero agad niyang tinanggal ang pagkakayakap ko sa kanya. Pabalya niya yung inalis na para bang ayaw niya nang yakapin ko siya. Umalis ka na Florencia, it sounded like a command. Umalis, Wilfredo, yun lang ba ang sasabihin mo matapos nung mga nangyari sa atin, ha? Tanong ko sa kanya. Yes, sagot niya sa akin, bakit? Balik tanong ko sa kanya. Dahil wala na tayo Florencia, sagot niya sa akin habang direkta siyang nakatingin sa mga mata ko. Tama si mama, hindi ko naman anak ang dinadala mo kaya bakit kita papanindigan? Na-realize ko na sobrang timang ko para maisip ko na panindigan ka, sagot niya sa akin. Pakiramdam ko dinurog ang puso ko dahil sa mga narinig ko pero tama naman siya, it was stupidity but I believed it because I love him. Wilfredo, ang sabi mo sa akin noon mahal mo ako. Naiiyak kong saad sa kanya. Totoo yun Florencia, minahal nga kita pero ayokong masira ang buhay ko dahil sa'yo. I'm sorry kung nasaktan ka pero iniiwasan ko lang talagang maging timang, sabi niya sa akin at saka siya muling pumasok sa loob ng kanyang bahay. Tara na Florencia, umuwi na tayo hiha dahil masasaktan ka lang kung itutuloy mo pa to. Aya ni Tita Milania sa akin pero natulala na ako, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. For the second time, I saw turn his back at me, and at that moment, matalenhagang inalis sa akin ang aking buhay. Lumipas ang ilan pang buwan sa pagsasama namin ni Joselito, para akong manhid na di nasasaktan sa mga pambubugbog niya sa akin kasi mas masakit ang ginawa ni Wilfredo sa akin, iiwan din pala niya ako. Siguro nga wala talagang magmamahal sa isang tulad ko, naisip ko ano bang nagawa kong kasalanan para karmahin ako ng ganito? Wala naman, di ba? Sa magulang na nga minalas ako pati pa ba sa taong mamahalin ko? Bumukas ang pintuan sa kwarto namin at nakita kong pumasok si Joselito, lasing siya at amoy na amoy ang alak sa kanyang katawan. Hey there, wife, bungad niya sa akin at saka niya ako hinalikan agad sa leeg ko, pinaikit ko na lang ang mga mata ko at mahigpit na napahawak sa tiyan kong malapit ng mga nak. Nakaramdam ako ng kaunting contractions dahilan para mahina akong mapadaing. Nasaan na yung Florencia na lumalaban sa akin every time I ask for, I miss that girl, sabi niya sa akin. Pwede ba Joselito, tama na muna, mangganganak na ata ako,
Gusto ko lang muna magpahinga, sagot ko sa kanya at muli kong hinawakan ang malaki kong tiyan. Wala akong pakialam Florencia basta gusto ko gagawin mo, and I want you now, saad niya sa akin. Joselito, alam kong wala kang pakialam sa akin at sa magiging anak mo, pero sana ba agyan mo kami ng kahit kunting respeto lang, kabuwanan ko na sigaw ko sa kanya at saka ako tumayo. Papasok sana ako sa banyo pero natigil ako nang biglang mag-highlab ang aking tiyan, hindi na ito simpleng contractions dahil napakasakit na ng hilab nito. Sigaw ko at hinawakan muli ang tiyan ko. Bakit anong nangyayari sa'yo? Pasiga niyang tanong niya sa akin, lumapit na rin siya para tingnan ang nangyayari sa akin. Joselito, mangganganak na ata ako, sagot ko sa kanya at saka ako muling sumigaw. Ano? Ngayong gabi ka na mangganganak? He asked me. Tumango naman ako sa kanya. Oo, sobrang sakit na, Joselito, sigaw ko at mahigpit akong napahawak sa braso niya. Bakit ngayon? Hindi ko alam kung bakit ngayon pero masakit na ang tiyan ko. Dalhin mo na lang kaya ako sa hospital at lialabas ko na tong anak mo, sigaw ko pabalik sa kanya. Napamura siya at sa kanya ako binuhat. He was tensed up at di ko alam kung paano niya ako nabuhat sa bigat kong ito. Sigaw na ako ng sigaw. Namalayan ko na lang na naisakay na ako sa van ni Joselito at taranta siyang nagmamaneho paalis. Nagsisigaw ako dahil sa sakit ng tiyan, ang sakit mo sa tainga, sigaw niya sa akin at pinapatigil ako pero hinawakan ko ang kamay niya, ang sakit na, sobrang sakit na, sabi ko sa kanya at halos umiyak na ako, naramdaman ko ang pagbalik niya ng hawak sa kamay ko. Kapag nasasaktan ka pisilin mo ang braso ko, saglit na lang ang ida-drive ko kaya tiisin mo muna. Sabi niya sa akin at saglit siyang tumingin sa akin. Joselito, hindi ko na kaya, sigaw ko muli sa kanya kasabay noon ay ang pagputok ng panubigan ko. Napamura muli siya at biglang huminto na ang sasakyan namin. Nasiraan tayo, sabi niya sa akin at sa kanya ako binalingan ng tingin, mura niya sa akin sabay hampas ng kamay niya sa manibela, hindi ko maipaliwanag ang itsura niya, tila ba nag-aalala siya sa akin. Joselito, ang sakit na, sigaw ko muli sa kanya dahil nanghihina na ako ng tuluyan. Huwag kang matutulog, sabi niya sa akin, Joselito, ang sakit na, mahihimatay na ako sa sakit, reklamo ko sa kanya. Pinilit kong magising gaya ng sabi niya pero hindi ko na kinaya, nawala na ako ng malay dahil sa sakit na nararamdaman ko sa aking tiyan. Nagising ako nang marinig ko ang flashes ng parang camera na nakatutok sa akin. I opened my eyes at nakita ko sila Tita Milania at Tito Ponzi na kinukuhanan ng picture ang baby ko. Napabuntong hininga ako when I saw that my baby was safe. Akala ko di kami makakaabot ng hospital. Dahil sa nasiraan pa ng sasakyan si Joselito kanina, I can clearly remember it. Iyan na ba ang anak ko? I asked that caught their attention. Of course dear, sagot ni Tita Milania sa akin. Pasensya ka na kung nagising ka, Florencia. Your baby is so cute and it looked a lot like Joselito, so we decided to take pictures even though we're asleep. Sabi niya muli sa akin, I smiled and looked at Joselito, nakatingin din siya sa baby namin. He's beautiful right? Tita Milania asked me. Tumango ako bilang sagot sa kanya. Kahit na daming pinagdaanan na pain ng baby namin ay sobrang ganda pa rin niya. He was complete and strong, his face was very peaceful, napaiyak ako nang makita ko ang mukha ng anak namin. Pwede ko ba siyang buhatin? I asked them. Inabot nila ang baby sa akin at nakita ko na siyang tuluyan. Pinagmasdan ko ang mukha niya at nakita ko ang laki ng pinagkahawig nila ni Joselito. Napakaganda talaga nito sa paningin ko. It is a baby boy. Akala ko magagalit ako nung makita ko yung bata pero hindi yun ang nangyari. Inalis ng baby ko ang sakit ko nang makita ko siyang malusog at maayos pagkatapos ng lahat ng sakit at paghihirap na yon. Hinalikan ko ang bata sa ulo pero umiyak ito. Sash, huwag ka nang umiyak. Mommy will love you, okay? I whispered and he stopped crying. He opened his eyes and raised up his little finger. He touched my tears as if he was wiping it away. Napatingin ako kay Joselito, a smile that he never showed registered on his face. Isang ngiti ng isang ama, ano bang ipapangalan niyo sa bata? Tanong ni Tito Ponzi sa akin. Tumingin ako kay Joselito at ngumiti sa kanya. Ikaw Joselito, ano bang gusto mong ipanggalan sa baby natin? Tanong ko sa kanya. He looked at me, the written smile on his face disappeared right away.
Ikaw na ang bahala, sagot naman niya sa akin at prente na siyang naupo sa couch. Naglaro siya ng PSP niya na tila ba wala na siyang pakialam sa paligid. Sige, ako na lang ang magpapangalan kay baby, Joselito. Okay ba sa iyo ang pangalang Marjun? Tanong ko muli sa kaniyang inalis niya ang atensyon niya sa PSP at saka tumingin sa akin. I feel like Joselito has the right to know my simple plans for the baby. Hindi ko man siya mahal. He is still the father and that smile made my heart melt. Malaki ang chance na maging mabait siya kay Marjun. Kung yan ang gusto mo, simple niyang sagot sa akin. Marjun po ang gusto naming pangalan niya. Sagot ko sa kanila. Ngumiti naman si Tito Ponzi at Tita Milanya na tila ba nagustuhan nila ang naisip kong pangalan ng anak namin. Okay, baby Marjun, welcome to our family, sabi ni Tito Ponzi sa maliit na sanggol sa aking bisig. Ngumiti ako dahil sa masayang pag-welcome nila sa baby ko. Napakabuti ni Tito Ponzi at Tita Milanya. Inisip ko na baka, I need to change for my baby. Gusto kong aking masaya ang anak ko. Ayokong magaya siya sa akin na aking may galit sa mga magulang niya. I want him to grow up fine and happy. Gusto ko siyang lumaki na puro pagmamahal ang nasa paligid niya. Teka Joselito, nakapagpasalamat ka na ba doon sa tumulong sa inyo? Tito Ponzi asked him. I already did, he replied and looked at me for a while. Sinabi ni Tita Milanya na may tumulong sa amin na mag-asawa at sila na lang ang naghatid sa akin sa hospital. Nakita daw kasi nila ako na walang malay at alam nilang masama yun pag naglalabar na. May possibility daw kasi na mamatay ako. Mabuti na lang mabait sila at tinulungan nila kami ni Joselito. Sayang at hindi na ako nakapagpasalamat dahil dumiretso na sa airport yung mag-asawa na yun. After a week, umuwi na ako sa bahay. Tita Milanya told me not to do any work kasi baka mabinat ako. At saka dapat yung baby lang ang inaasikaso ko. She even told Joselito to stop his. Malayo ang loob ni Joselito sa baby namin pero di ko hinahayaan na maramdaman yun ng bata. Alam kong magiging close din siya dito soon. Sa sobrang cute ng baby namin baka lamambat siya kahit sa bata lang. Gusto ko sana kahit yung bata lang itrato niya ng maayos. Nang mag-isang taon si baby Marjun pinabinyagan na namin siya. And time flew by so fast and Joselito, he still didn't change. Sasaktan pa rin niya ako kung gusto niya o kaya nag-iinom pa rin siya. Mas mahalaga ang bisyo niya kesa sa kanyang anak. Isang bagay na kinasanayan ko na, si Wilfredo, wala na talaga akong balita sa kanya. I've decided to forget about him nung sinabi niyang ayaw na niya sa akin. Sumuko na siya and I don't have the reason to fight for him anymore. Kahit matagal na ang lumipas, it is still painful for me. Masakit pa rin na sa tuwing nakikita ko si Joselito, parang mas lumalala yun. Kaya tinutuon ko na lang ang oras ko sa anak ko. Now, Marjun is turning 3 like normal kids. He was very playful at pilyo pero mabait siyang bata. Hindi ko alam kung saan niya namana ang kabaitan niya. Kasi hindi naman mabait si Joselito. Sa totoo nga niyan suplado siya at ako, may pagkasuplada din ako nung bata. I really don't know where did this child got his kindness. Mommy, I want more, sabi ni Marjun sa akin. It is his 3rd time na humingi ng cupcake sa akin. Nakakarami ka na. Marjun, your teeth will get ugly, suway ko sa kanya. You brush my teeth mommy, no ugly teeth, bulalas niya sa akin at pinakita niya ang incomplete yet white teeth niya sa akin. Saan ka ba nagmana bata ka, ha? Tanong ko dito at binigyan ko ulit siya ng isang piraso pang cupcake. Florencia, nadinig ko ang sigaw ni Joselito at ang pagpasok niya sa loob ng bahay namin. Napabuntong hininga na lang ako nang makita kong nagtago si Marjun sa loob ng lamesa. Bakit? Tanong ko sa kanya at agad akong tumakbo sa harap niya. Nakita ko ang mga kaibigan niya nasa loob at mukhang mag-i-inhuman sila. Dali-daling uminit ang ulo ko dahil doon, sobrang ingay na kasi agad nila at nagmumurahan pa. Mag-iinuman kami, serve us some drinks, utos niya sa akin. Joselito naman, kita mong may bata tayo sa bahay tapos mag-iinuman pa kayo dito. Baka mamaya kung anong makita ng anak natin tapos gayahin niya, sita ko sa kanya. Ano bang pakialam mo? Tanong niya pabalik sa akin, tumaas pa ang boses niya pero bigla siyang kumalma nang makita niya si Marjun na nakatingin sa kanya. Mag-usap nga tayo, sabi niya at dali-dali niya akong kinaladkad sa kusina. Di ba sinabihan na kita? I told you na huwag kang makialam sa gagawin ko, di ba? Tanong niya sa akin. Joselito, wala naman akong pakialam sa mga ginagawa mo, pero huwag naman sana na magdala ka ng mga kaibigan mo sa bahay.
makakasama kay Marjun yun lalo na puro mga kamandohan at mura ang pinag-uusapan ninyo, dahilan ko sa kanya sa mahinang boses. Anong kalokohan naman yan, Florencia? Hindi manamatay ang anak natin kung majay inuman kami, sabi niya sa akin. Hindi naman yun ang problema, Joselito, sigaw ko nang bigla niyang hilay ng buhok ko. Huwag ka ng yumangal, baka gusto mong mabugbog na naman, tanong niya sa akin. Joselito, sigaw ko sa kanya, natigil lang kami sa sigawan ng madinig namin ang iyak ni Marjon na mukhang nabigla sa aming dalawa. Mommy, Daddy huwag kang mag-away. Suway nito sa amin kaya binitawan ako ni Joselito agad. No, baby di kami nag-aaway ni Daddy, sabi ko sa kanya. We're just talking, I added. Joselito rolled his eyes. Maglabas ka ng beer at pulutan sa labas. Make it a lot, sabi na lamang ni Joselito at agad na itong umalis sa kusina. Pinatahan ko naman na si Marjun at dinala ito sa itaas. Ginawa ko na lamang ang gusto ni Joselito at nagdala ako ng mga pagkain at inumin sa kanila sa labas. Joselito, ang ganda pala ng asawa mo, ha? Nadinig ko na tanong ng kaibigan niya sa akin. Ganda ng pangupo, dagdag pa nito at hinipuan ako. Bastos ka ha, sigaw ko sa kanila at tumingin ako kay Joselito. Hinawakan ka lang, nagagalit ka na. Tanong ni Joselito sa akin habang natatawa-tawa pa ito. Langhiya naman, Joselito, binabastos na ako nito tapos ganyan lang ang reaksyon mo, sigaw ko sa kanya pero tumawa lang ulit ito. Maarte pala itong asawa mo, Joselito, di ba sabi mo sa amin dati may pagka-wild ka? Sayang gusto pa naman naming tikman. Ani ng isa sa mga kaibigan niya. Hindi ko sila kilala pero nakikita ko sila sa school dati. Schoolmates din sila ni Joselito dati na puro bad influence. Joselito, angal ko sa kanya, mag-uusap ulit tayo mamaya. Aayusin natin yung kartihan mo, saad niya sa akin at padabog niyang binaba ang baso niya. Padabog ko rin binaba ang mga bote ng beer na hinanda ko para sa kanila saka ako nagmadaling umakyat sa taas. Nang mag-alas 11 ng gabi ay nagkayayaan silang umalis muli para mag-bar hopping, pero dumiretso muna si Joselito sa kwarto namin, kakausapin na niya ako sa hindi magandang paraan. Alam mo bang napahiya ako kanina dahil sa ginawa mo ha? Tanong niya sa akin. Joselito, napahiya ka nang dahil sa pagtanggi ko sa pambabastos nila. Tanong ko sa kanya pero tinawanan lang niya ako na para bang biro lang ang nangyari kanina para sa kanya. Bastyusan ka naman, di ba? Bakit ka ba nagagalit? He asked me na nakainit muli ng ulo ko. Joselito naman, asawa mo ako, tanggap ko pang sinasaktan mo ako pero yung hahayaan mo akong bastyusan ng mga kaibigan mo, hindi na ako papayag sa ganun. Joselito, sigaw ko sa kanya. Florencia, baka nakakalimutan mo na hindi kita pinakasalan para lang magpasarap, I married you to suffer the same way that I did, sagot niya sa akin at damang-dama ko ang galit sa bawat salita niya sa akin. Oo, alam ko yung dahilan mo dahil habang buhay ko yung pagdudusahan sa piling mo, Joselito ako rin naman, nasira ang buhay ko matapos noon, iniisip mo ba na nagustuhan ko ang masaktan ng ganito? I asked him pero tinalikuran lang niya ako. Joselito naman, alam kong gusto mong gantihan ako pero sana kahit sa anak lang natin, kahit si Marjun lang sana isipin mo, ipakita mo naman na maayos tong pamilya na ginawa mo, pakiusap ko sa kanya. Alam mo kung gaano kasakit ang mabuhay sa pamilyang meron tayo, huwag mo naman sana siyang hayaan na mag-suffer ng dahil sa paghihiganti mo sa akin, pakiusap ko sa kanya, my tears flew when I said those words, kahit sana para lang sa anak namin maging maayos ang lahat. Nagkukunyari ka pang para sa anak natin ta? Tanong niya sa akin. Ang sabihin mo, gusto mong mangyari yung pamilya na pinangarap mo kasama ang Wilfredo na yun, bulyo niya sa akin. Oo, gusto kong magkaroon ng pamilya na ganun kasi alam kong mabibigay ni Wilfredo yung mga bagay na di ko naranasan, handa niyang mahalin yung anak ko, handa niya akong tanggapin at ibigay sa akin yung pamilya na gusto ko, sigaw ko pabalik sa kanya. Well, you can never have that family, because I am your husband and you will suffer in this hell with me forever, sagot niya sa akin at tuluyan na siyang lumabas ng kwarto at saka umalis ng bahay. Matapos ng pag-uusap namin, napagpasyahan ko ng magpahinga para di na ako may stress pa. Total, tulog naman na si Marjon at bukas pa ng umaga ang uwi ni Joselito. We always have this kind of conversations pero baliwala ang bawat pakiusap sa kanya. Habang natutulog ako, nagising ako dahil sa kalabog sa pintuan sa kwarto namin. Florencia?
Florencia, wake up, hiha. Nadinig ko ang boses ni Tita Milania at saka ako bumangon. The nervousness in her voice made me rise up immediately. Bakit po, tita? Tanong ko sa kanya at pinunasan ko ang mga mata ko na parang nagkamutan na ata dahil sa tulog ko. Kita ko ang pag-aalala sa kanyang mukha. Tumawag ang mga kaibigan ni Joselito, na aksidente daw ito kanina, hysterical niyang sagot sa akin. Bigla akong kinabahan sa mga sinabi ni Tita Milania sa akin, na aksidente po, he was just okay when he left. Nagtataka kung saad sa kanya, imposibleng maaksidente si Joselito ng ganun na lang. He was a careful driver at kung sakaling malasing man siya, it will always be his friend who will drive for him. Habilin kasi yun ni Tita Mia niya sa kanya na lagi niyang sinusunod. Bilisan mo at aalis tayo papunta sa hospital, sabi niya sa akin. Nagsuot lang ako ng jacket at pumunta na kami ng hospital. Iniwan namin si Marjun kay Dad at pinaalaga muna kay Yaya, Chrising, tapos pumunta na kami sa hospital. Agad na kinausap ng doktor si Tita Milania at Tito Ponzi sa gilid. Samantalang ako ay naghihintay sa labas ng emergency room, I was panicking and shaking, paano na lang kung may mangyari sa kanya. Nang matapos sila makipag-usap sa doktor, agad akong lumapit kay Tita Milania. Kumusta na daw po si Joselito? Ano po ba ang lagay niya? Tanong ko sa kanya. Still under observation pa raw siya dahil sa pagtama ng ulo niya sa poste. They are still checking for other effects. Sabi niya sa akin, napabuntong hininga ako doon, not because he was unsure but because he was safe. Iiyak ako kung sakaling may mangyaring masama sa kanya. My son needs a father at kahit di magaling na ama si Joselito, my son needs him. Agad akong pumasok sa loob ng room niya when they transferred him on the ICU. I sat beside him and held his hand. It's gonna be okay. Kailangan ka ng anak mo. Gumising ka. Huwag mo kaming iiwan, sabi ko sa kanya and I smiled weakly. I gave his head a soft kiss and stayed beside him the whole night.